Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Mabeauty naman? Kawawa, no? Kawawa ang mga lalaki kasi wala akong hugot para sa mga lalaki, no? Sa mga babae lang, no? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay panadali ang manalangin. Let's ask the Lord's guidance para sa atin. No? Kung nandito po tayo ngayon seeking God's direction, lumapit po tayo sa Panginoon and ask Him to reveal His will sa atin po. Father God, nandito po kami recognizing Your goodness and faithfulness sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, again, we are only human and You are God. Kaya po, Panginoon, kailangan ka namin. Just like the Israelites, nung nandun sila sa wilderness, nag-provide ka po ng pillar of clouds and pillar of fire. Kung kailan mag-move ang mga ito, ay susunod sila, at kung kailan titigil, ay titigil din sila. Now, Panginoon, ganoon din kami sa buhay namin, Panginoon, as we follow You. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, magandang umaga po sa lahat. Ako po si Pastor Gladwin, isa po sa mga pastor dito sa All Generations Church. At welcome po ang bawat isa ngayong umaga. So, excited po ako na mag-dive in sa question that I believe each of us asks ourselves at one point or another. The question is, am I called to go or am I called to stay? No? So, ngayong buwan ay buwan po ng mission, kaya ito po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Am I called to go or am I called to stay? Lagi nating naririnig pagka mission ang pinag-uusapan ay kailangan mag-go. Pero sa kabilang banda, mas marami ang nag-i-stay. Di po ba? So ito po ang susubukan nating alamin ang kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Am I called to go or am I called to stay? This is not just a question for missionaries or pastors. It's a question for all of us, whether you are a student or a worker, parent, or a retiree. Dito sa church natin, maraming retiree. We're all living out a question for all of us. And sa bawat isa sa atin, nabubuhay lamang tayo sa kalooban ng Panginoon sa different seasons ng atin pong mga buhay. And the question of going or staying is something that intersects sa maraming areas ng buhay natin. So sometimes we think of calling as something grandiose or extraordinary. Just like other Bible characters, nung tinawag sila ng Panginoon, may mga grandiose events na nangyari sa kanilang buhay. Minsan inuugnay natin ito sa mga misyonaryo na pumupunta sa mga liblib na lugar. Kagaya ng nakikita ho natin sa ating screens. Or minsan ang calling ay inuugnay natin sa mga pastors leading the church. No? So, napakagwapo naman ng senior pastor natin. No? Wala bang mas payat-payat dyan, Ate Beach? No? Sorry po, no? Baka mamaya pagtapos ko dito ay mayayari ako. No? But the truth is, God's calling isn't limited to just few people. No? To just few missionaries, to just few pastors. Hindi po nagtatapos doon ang tawag ng atin pong Panginoon. It is not confined to just those who leave their homes and go to the mission field. God calls each of us in different ways, and sometimes His call is to go, and other times, His call is to stay and serve where we are. Totoo, di ba, mga kapatid? May mga moments
na parang may nararamdaman tayong kailangan nating gumawa ng bagong bagay. Mag-try ng ibang trabaho, no? Para sa mga kairarang ko. Mag-move o lumipat ng ibang lugar o mag-serve sa panibagong ministry. Pero minsan, baka tinatawag din tayo ng Panginoon na mag-stay kung saan tayo ngayon. Maybe sa trabaho, of course, kailangan nating mag-stay sa mga families natin. No? Mahirap naman kung katulad tayo ni Philmar. No? Mainit-init pa. Diba? Kailangan nating mag-stay sa ating mga pamilya. No? Sa church, no? Minsan tinatawag din tayo ni Lord na mag-stay. But sometimes, God calls us to go also. No? At kung mag-stay tayo, ibig bang sabihin nun na hindi kasing importante ang pagkatawag ng pag-stay sa atin compare sa mga tinawag na mag-go? Para malaman natin, kailangan nating manalangin at makinig sa Panginoon, gaya ng ginawa ng mga taga-Antioch. Hindi ibig sabihin na pag nag-stay tayo, hindi tayo mahalaga. Nais nating tanggalin sa kaisipan nating mga Kristiyano ang mahalagang calling ay yung nag-go at yung nag-stay ay parang less important na sa kingdom ng atin pong Panginoon. Lahat tayo ay may role sa plano niya kahit sa anong sitwasyon. Ang importante, mga kapatid, kung paano natin ginagamit yung lugar kung nasaan tayo ngayon at pagkakataon na meron tayo para maging blessing sa mga kapatiran natin sa pananampalataya. So kung tinawag tayo na mag-stay o mag-go, parehong may purpose po yan sa harapan ng ating Panginoon. One story that comes to mind when we think about this question of staying is Andrew Fuller. No. Sino ba to si Andrew Fuller? Close friend siya ni William Carey. No? Nakarang linggo ay ulam namin may nagluto si Pastor Saul ng chicken curry. No? Sabi ni Kuya Boy, next qualification daw ng susunod na pastor, dapat marunong magluto. No? So, sino man po yung pastor na marunong magluto? No? Joke lang po. No? So, si William Carey. Yan. Best friend po siya si Andrew Fuller at si William Carey ay mag-best friend. Now, si William Carey is a pioneer of modern mission sa India. At tinatawag din siyang father of modern mission sa buong mundo because of his groundbreaking work sa bansang India. Si William Carey ay tinawag ng Panginoon dahil sa kanyang makasaysayang trabaho sa India na talagang nagpabago ng pananaw ng modern mission at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Yung approach niya po sa mission ay napaka-wholesome. Bakit po? Because una, na contribution niya sa bansang India ay ang translation of the Bible. Kilala si William Carey bilang dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa pagsasali ng Biblia sa iba't ibang wika sa India. Naisali niya ang buong Biblia sa lengguwahe o dialekto ng Bengali, Oriya, Assamese at Hindi. Pati na rin ang ilang bahagi ng Biblia sa ibang pang mga wika, hindi nga lamang buong Biblia. Pero meron naman siyang naisalin na iilang mga aklat. Dahil dito, nakarating ang salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya sa lugar ng India, sa sarili nilang wika. Pangalawa po na kontribusyon ni William Carey is yung missionary work and church planting. Dumating si Carey sa India noong 1793. At isa siya sa mga unang misyonaryo na talagang nakipag-ugnayan sa kultura ng India. Natutunan niya na ang mga wika, pinag-aralan ang mga tradisyon at ginamit ang mga ito para mas mapalaganap ang ebanghelyo
ng Panginoong Hesukristo. Dahil dito, nakapagpatayo siya ng simbahan at nakapaggawa ng komunidad ng isang Christian community kahit sa lugar na mahirap abutin. Bagamat mahirap tukuyin ang eksaktong bilang, tinatayang mga nasa 30 to 40 churches ang naitatag ni William Carey nung siya po ay nabubuhay sa kanyang mission efforts. Ang bilang na ito ay lumago pa over time dahil mayroon pang mga sumunod sa kanya. Lalo na't binigyan ni Carey ng matibay na pundasyon ang mga sumunod na misyonero sa India. Pero, alam niyo ba mga kapatid, kung kailan nagkaroon ng first convert si William Carey? Si William Carey po ay nag-spend ng 7 years sa India. 7 years bago niya nakita ang unang first convert. 7 years bago may unang na-convert into Christianity. No? Napakatagal, mga kapatid. No? Dumating siya sa India noong 1793 at ang kanyang unang convert, isang lalaki na ang pangalan ay Krishnapal, he was baptized noong 1800s. So, imagine yung haba ng taon. Diba? So, pero si William Carey ay nagpatuloy because he was called to go. Pangatlo po, promotion of education and social reform. Malaki rin ang kontribusyon ni Carey sa edukasyon. Siya ang nanguna sa pagpapalaganap ng edukasyon para sa lahat, no? Lalo na para sa mga kababaihan. Malaki rin ang kontribusyon niya sa pagkakaroon ng edukasyon sa mga mababang caste sa India. So, merong 4 na caste sa India, no? Yung pinakamababa, sila yung parang walang mga karapatang mag-aral, lalo na sa mga babae. At isa po si William Carey sa nag-revolutionize ng kanilang edukasyon. No? Malaking isang hakbang para sa panahon na yon. Bukod pa rito, ipinaglaban niya ang karapatan ng kababaihan. No? At nagsimulang magtayo ng mga paralan at magturo sa mga komunidad na ito. Kontribusyon niya sa English, literature at science ay napakalaki sa bansang India. Isa rin siya sa tumutol sa mga hindi makatarungang tradisyon ng India katulad ng sati. No? So, ang tradisyon ng sati, kapag namatay ang lalaki, susunugin yon yung katawan. Tapos, yung asawang babae na may iwan, kahit buhay pa, isasama ito doon sa katawan ng kanyang asawang namatay at magkasama silang susunugin. No? So, buti na lang, hindi tayo Indiano at hindi tayo nabuhay noong unang panahon. No? Kung babae ako, hindi ako mag-aasawa. No? Pang-apat na contribution ni William Carey is sa larangan ng siyensya, botanical research. Nakapag-publish siya ng isang libro at malaki ang contribution niya sa pagtuklas ng mga halaman sa bansang India. So kabuuan, ang trabaho ni William Carey sa India ay hindi lang magpalaganap ng Kristyanismo, kundi nagsulong din siya ng edukasyon, reforma sa lipunan, at malaki ang kontribusyon sa siyensya. Ang holistic na approach niya sa mission na hindi lang nakatutok sa pagpapahayag ng ebanghelyo, kundi pati na rin sa pag-unlad ng lipunan at dahilan kung bakit siya tinawag na Father of Modern Mission. But what many people don't realize is that Carey's work was only possible because of Andrew Fuller's faithful support. William Carey nag-go, Andrew Fuller stayed, but he supported William Carey's work from England. Hindi pumunta si Fuller sa India, pero ang papel niya sa pagsuporta kay Carey sa pamamagitan ng financial support, prayer,
and by encouraging others to get involved was just as vital as Carrie's journey to the mission field. This highlights the reality that both the call to go and the call to stay are essential in the kingdom of God. Whether God is calling you to go and take bold steps to new places or new opportunities, whether He is calling you to stay and be faithful in the place where you are, those callings are both significant. What matters is your response. What matters is our response. How you respond to God's call, whether it is to go or it is to stay, it affects the mission of the church and the spread of the gospel. Ang impact ng pag-go will affect eternity. Maraming mga taong maaabot. But staying can impact. Magkakaroon pa rin tayo ng impact para sa mga taong inaabot ng mga nag-go. So today, as we look at the passage in Acts chapter 13, verse 1 to 3, we're going to explore both aspects of God's call. The call to go and the call to stay. We'll examine how both calls are rooted in obedience, prayer, and faithfulness. At sa pamamagitan ng buhay nila Barnabas, Saul, at ng unang iglesia sa Antioch, matututo tayo, mga kapatid, kung paano tumugon sa direksyon ng Panginoon sa ating sariling buhay. Kahit saan man tayo dalhin ito. Now, let's take a closer look at this passage as we see what God has to teach us about answering His call, whether to go or whether to stay. The church in Antioch. In verse 1, tignan po natin yung setting. No? Sabi dyan, now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. Ang iglesia ng Antioch, mga kapatid, ay naging isang mahalagang sentro para sa mga early Christians. Ang Antioch, na nasa modern Turkey ngayon, nasa bandang borderline siya ng Turkey, no? Ay isang makapangyarihang lungsod sa panahon ng Imperyo ng Romano at importanteng base para sa mga unang misyonerong Kristiyano. Itinatag ang Antioch noong 300 BCE ni Seleucus Nicator. No? Isang general ni Alexander the Great. Isa itong malaking lungsod ng ancient Syria. So before naging part ng Turkey, Antioch was then part of the ancient Syria. At naging sentro ng Kristyanismo. Ang lungsod ay bahagi ng Byzantine Empire hanggang sa pagsalakay ng mga Arabs noong ika-7th century. Nasakop ng Turkish Seljuk noong 1084 at pagkatapos ay nahulog naman sa kamay ng mga Crusaders noong 1098 ang lugar ng Antioch. Matapos silang talunin ng mga Crusaders. Inilipat ito sa Syria pagkatapos ng World War I at pagkatapos ay naging bahagi siya ng Turkey noong 1939. So ito po yung Antioch. Tignan po natin yung mga key individuals. Meron pong 4 na binanggit dito. 5. No? The first one is Barnabas. Sino po si Barnabas? A prominent leader and early missionary in the church. His name means son of encouragement. And he was known for his support for Saul. Pangalawa po, Simeon, who is called Niger. No? Binasa ni Pastor Ray kanina, si Simon na maitim. No?
So, Niger means black. Some scholars suggest that he was African descent, no? Indicating the diversity within the church, the early church. Pang-apat, si Lucius of Cyrene, a leader from Cyrene, modern-day Libya. So, nakikita ho natin dito, itong unang tatlo pa lang, no, showing the global reach of early Christianity. No? Malawak na ang naabot at may mga leader na mula sa mga bansang naabot ng Ebanghelyo. Pang-apat po, si Manaen. Isang tao na may koneksyon sa mga political elite. Kasi lifelong friend siya ni Herod the Tetrarch o tinatawag ding Herod Antipas. Siya ring nag-utos na pugutan ng ulo si John the Baptist at nag-preside sa isa sa mga trial ni Jesus. Ang pangalang Herod ay isang titulo during their time. So, meron po tayong tatlong Herod na mababasa dito sa New Testament. No? So, ito po yung kanilang background. Herod the Great, siya po yung nag-utos na imassacre yung mga bata na 2 taong gulang pababa. Herod the Great po yun. Si Herod Antipas, ang responsable sa kamatayan ni John the Baptist at trial ni Jesus. No? Si Herod Agrippa, may first and second po ito, ito po ay kinain ng mga uod na namatay na mababasa natin sa Acts chapter 12. No? So, yun po, yung iba't ibang title. No? Herod the Great, Herod the Tetrarch, and Agrippa. Yung pinag-usapan po natin na Herod dito is yung pangalawa, Herod the Tetrarch. Si Herod Antipas at Manaen ay lumaki ng magkasama. Sila po ay lumaki magkasama, pero magkaibang landas ang kanilang tinahak. Isa ay pumatay kay John the Baptist at nag-preside sa isa sa mga trial ni Jesus bago ang kanyang pagkapako sa krus, habang yung isa naman ay naging Kristiyano at naging leader sa dynamic na kongregasyon sa Antioch. Ang kwento na ito ay nagpapakita na pati ang unang simbahan ay nagkaroon din ng impluwensya sa iba't ibang social strata. So meron tayong taga-Libya, meron tayong maitim, merong supporter, no? At meron tayong Manaen, at meron tayong Saul. No? Si Saul, o si Saul, na kilala bilang Paul, ay isa sa dating prosecutor ng mga Kristiyano na naging isa sa mga goat, no? Yun yung modern na tawag, no? Ng goat na misyonero ng mga Kristiyano. Ano pong significance ito, mga kapatid? Ang listahang ito ay nagpapakita ng diversity at unity ng mga unang leader ng Kristyanismo. Nagmula sa iba't ibang kultura, ethnicity, at social background. Pero nagkaisa sila sa kanilang misyon na ipalaganap ang Ebanghelyo. The leadership in Antioch was truly cosmopolitan. It means it is open, it is global, and welcoming to the people from all over the world. And representative of the universal nature of Christianity. Bago dumating si Pablo sa Antioch, nagkaroon siya ng conversion sa daan patungong Damasco, kung saan siya tumanggap kay Kristo. Pagkatapos ito, nagsimula siyang mangaral ng Ebanghelyo sa Damasco. At dahil sa banta ng kanyang buhay, tumakas siya papuntang Jerusalem, at pagkatapos ay pumunta siya ng Tarsus para sa kanyang kaligtasan at nag-aral ng salita ng Panginoon. Pagkatapos ito, hinanap ni Barnabas si Pablo sa Tarsus at sabay silang nagtungo sa Antioch sa loob ng 1 taon. Dito sa Antioch,
Tinawag sila ng banal na Espiritu para sa kanilang misyon na ipalaganap ang Ebanghelyo. Ang simbahan ng Antioch ay may malaking papel sa pagpapadala kina Pablo at Barnabas sa kanilang unang misyonaryong paglalakbay upang iparating ang salita ng Panginoon sa mga Hentil. Ang Antioch was a vibrant church, diverse, growing, with leaders from different backgrounds. It became a hub for ministry, where people were reached, taught, and discipled. Pero, hindi lang sila nakafocus sa growth ng church sa Antioch. They were also actively involved in spreading the gospel locally and globally. Sa Antioch, ang Antioch noon ay second largest city sa Roman Empire after Rome. May mga populasyon sila na mahigit 250,000. Isa sa pinaka-diverse na city, kung saan makikita mo ang mga Greeks, Romans, Jews, at iba pang ethnicities. Kaya hindi nakapagtataka na ang sentro ng Antioch Church ay para sa expansion ng Christian faith. Now, bakit mahalaga ito, mga kapatid? Antioch is a picture of a place where God works powerfully. Some people in the church were called to stay in Antioch, faithfully serving, teaching, and leading. Others, however, were called to go. At makikita ho natin dito sa mga ilang sandali. Dito natin matututunan ang principle na sometimes God calls us to stay in a place of service and growth, just like Paul when he stayed in Tarsus. Nagstay naman siya doon at nag-aral. For some of us, the call might be to leave, to go. We may be called to remain faithful where we are, whether it is in our work, families, or in our church. As John Stott once said, the church's mission is not to build buildings, hindi magpalaki, but to be the people of God in the world. Even if God calls us to stay, our mission remains the same. Serve faithfully and be a witness to those around us, right where we are. Pangalawa po na makita natin dito, the call received. In verse 2, tignan ho natin, ang verse 2 ay nagpapakita kung paano sila tinawag ng Panginoon. Sabi diyan, while they were worshiping the Lord and fasting. Take note of that. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Now, the question is, how did they receive the call? Paano ho ba nila natanggap ang pagkatawag ng Panginoon? Habang ang church sa Antioch ay nag-worship and nagfa-fasting, seeking God's direction, the Holy Spirit spoke clearly. Nagsalita po ang Panginoon sa kanila. In the middle of their worship and fasting, God called Barnabas and Saul for a special work, which is to reach the nations. Ang practice ng fasting and praying ay matibay na history sa isang church. No? Mula pa noon ay pinapractice na talaga ito. Si Tertullian at Augustine, mga early Christian writers, emphasized how important fasting is to discern God's will. Hindi lang ito basta pag-iwas sa pagkain, no? Hindi lang ito basta pagpapapayat, no? At calorie deficit. Hindi lang po ito basta doon. Fasting is about clearing away distractions so we can hear God more clearly. Fasting is about clearing away distractions, no? So ano man yung mga distractions sa buhay natin, is not just about food. It's about everything that hinders us to hear God more clearly.
David Platt wrote, "Mission is not the ultimate goal of the church. Worship is," sabi niya. Mission exists because worship doesn't. Imagine, kung ang lahat ng tao ay nag-worship na sa Panginoon, kailangan pa ba natin ng misyon? May kailangan pa ba tayong abutin kung ang lahat ay nagpupuri at nag-worship na sa tunay na Diyos? I don't think so. But because many people do not worship God, and so we need mission. He got this quote from John Piper. This reminds us na ang calling to go must always come from a heart of worship. Or calling to stay must always come from the heart of worship. Question is, do we have that kind of heart who worships God? Kapag ang puso natin ay aligned sa Panginoon, mas madali nating marinig ang kanyang boses. At kung ang church ay nagpipray at nagfa-fast, meaning clearing away distractions, minsan tayo, sa church maraming programs, no, na marami tayong mga ginagawa. And so, minsan hindi natin naririnig yung clear instruction ng Panginoon sa atin. No? Kung ang church ay magpipray at nagfa-fast, means clearing away distractions, and we align ourselves to God's will, I believe, no, maririnig natin ang boses ng Panginoon. Hindi lang ito sa direksyon bilang individual na Kristiyano, whether for us to go or to stay. But we as a church, may mga instructions ang Panginoon sa atin, whether ipopursue natin ang ministry na to, o may gagawin tayong ministry dito, o may dadagdag tayong ministry sa Bicol. No? The truth of the matter is, we as a church, we need to pray and fast. In a study of Lifeway Research, sa Amerika po ito ginawa, 56% ng mga Americans ay nagpipray daily. Pero less than 10% ang nagfa-fast regularly. Ewan ko po dito sa Pilipinas at sa atin dito. Ang church sa Antioch, on the other hand, was deeply involved in spiritual discipline, which is something we can learn from as a church. By the way, mga kapatid, we just started a prayer ministry every Sunday, 8:15 to 8:30. So before po yan mag-start yung service natin. So I encourage you to attend, mga kapatid. No? If you can give extra effort to go here early, 8:15 to 8:30. No? Intended po yan for prayer, no? And intercession. If you are seeking God's direction, pwede kang pumunta dito, or gusto mo lang magkaroon ng isang tahimik na lugar dahil sa bahay nyo ay wala kang mahanap na tahimik na lugar. No? Punta ka dito sa church 8:15 to 8:30 and katagpuin natin ang Panginoon. So baka ang tanong natin, mga kapatid, am I called to stay or am I called to go? Most of the time, the answer comes through prayer, worship, and fasting. Hindi po natin ito nakukuha sa kung saan lang. Just like the church in Antioch, they received God's call through prayer, worship, and fasting. It's in these moments of seeking God that we begin to discern His will. Sometimes, God will call some to go and others to stay. But to hear God's voice, His direction requires moments of silence, moments of worship, moments of just being with the Lord para mas marinig natin clearly yung kanyang boses. Just like the church of Antioch. The next one is the clarity of the call. So, na-receive nila yung tawag ng Panginoon at gaano ba nila ito kaliwanag
na narinig. Gaano ba ka-specific ang pagkatawag na ito para sa kanila? The Holy Spirit's call is specific. At yung instruction niya ay specific, kumpleto. No? Sabi niya, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So, hindi sila gagawa ng bagay na hindi in-instruct sa kanila ng Panginoon. Amen ba? So, I want you to watch this clip talking about clear instruction. Well, mga kapatid, no, when talking about listening to the instruction, no, ang tawag po ng Panginoon is malinaw. Ang instruction po ng Panginoon ay malinaw. No? Hindi po ito magulo, hindi malabo. No? Just like sa napanood natin. Minsan tayong mga Pinoy, makukulit, nakita na kayo ng karatulan na bawal umihi. Pag pinuntahan nyo, anong amoy? No? Mapanghi. Diba? No? Following sa mga instructions. Minsan makukulit po tayo sa bagay na yan. Now, ang call ng Panginoon, ang clarity ng call ng Panginoon ay hindi po ito isang malabong suggestion. Hindi po ito isang vague suggestion. It was a direct, clear call to action. Barnabas and Saul were being set apart for a specific work. They were being sent out on a missionary journey to spread the gospel beyond Antioch. No? Si Baron Geisler, sinend din ng kanyang mga tito. No? Hindi nga lang mission. No? Pero kita natin yung pattern sa bagay na yon. No? And for the church in Antioch, the direction was also clear. Other than Barnabas and Paul, they all stay. No? So mission isn't about the one who goes. May pagkatawag din ng Panginoon for some to stay. Apostle Paul's missionary journey were groundbreaking. No? He traveled over 10,000 miles, reaching places na hindi pa nararating ng gospel. Through his journey, he transformed the landscape of Christianity. The church in Antioch was sending out pioneers who would spread the gospel to many regions. At isa pong sa mga encourage dito ay si Zinzendorf. Isa po siyang Moravian missionary. Now, ano po ang Moravian missionaries? The Moravian missionaries who began in the 18th century also exemplified the power of this calling to go. No? So sila pa ay mga tinawag to go. As a German missionary, Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf, leader ng Moravian missionaries, said, "May the lamb that was slain receive the reward of his suffering." Ito ang nagbigay ng inspirasyon sa daang-daang tao na nilisan ang kanilang mga tahanan at ipinahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa malalayong lugar. Because the calling of God for them is clear, to go. But for some, like Andrew Fuller, close friend of William Carey, is a great example of someone who are called to stay. While Carey was pioneering missions in India, Andrew Fuller remained behind in England to support him in prayer, fundraising, and preaching. Si Fuller ay hindi tinawag na mag-go sa mission field, pero ang role niya to stay was just as crucial katulad ng going. He was the one who helped raise support for Carey's mission work, ensuring that the work could continue in India. So maybe for some of us, the call is to go, but for some of us, the call is to stay and support those who go. Para magpatuloy ba yung gawain ng Panginoon sa mga lugar na hindi natin napuntahan.
Si Andrew Fuller ay nagbigay ng support sa mission ni Carrie kahit hindi siya physically present sa lugar ng India. His story shows us that being called to stay is not less significant than being called to go. In fact, God's kingdom works together as one body, with some called to go and some called to stay and support the works in the other ways. Ang message na ito is to remind us that we have a vital role to play, whether it is going or staying. Like what Mother Teresa said, not all of us can do great things. Hindi lahat sa atin can do great things. No? Marami sa atin, hindi na natin kayang gawin yung mga dati nating ginagawa. No? Maybe because of our physical condition. No? Hindi natin kayang gawin yung mga dating ginagawa. No? But, we can do small things with great love. Marami pa tayong pwedeng gawin to support those who are going. Sometimes the call to go is clear. God speaks to us through His words, circumstances, and prayer. But if you don't feel called to go, okay lang din. No? May mga tinawag na mag-go. At kung hindi tayo tinawag na mag-go, okay lang din. God's call is not just about where we go, but about being faithful to what He's called us to do. Hinahanap ng Panginoon is for us to be faithful kung anong pinapagawa niya sa atin. Whether by going or by staying, be faithful sa instruction ng Panginoon. Our contributions don't have to be grandiose or visible to be meaningful. Whether we choose to stay and serve our community or go and explore new horizons, we can make difference through small acts of love and kindness. For those called to stay, your faithfulness in your current relationships, job, community is just as important. Like going. The call to stay is not about being passive. It's about being actively present, serving and investing in the lives of those around you. So, yun po, no? Ang panawagan ng Panginoon sa atin for those who go and go. For those who stay, you have a very important role. Yung calling mo to stay is significant para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa mundong ito. At marami pa tayong pwedeng gawin para matulungan yung mga nag-go. Now, ano po ang naging response ng church after this? After hearing God's call, the church responded in prayer and obedience. In verse 3, sabi dito, then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Hindi lang nila narinig ang call, nag-respond sila in obedience. Hindi lang basta-basta pinadala si Barnabas at Saul, but they took time to pray and fast to discern God's will. Sabi niya, after hearing this, then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So after na-receive yung call, they prayed and fast, then they sent them off. The act of laying hands was both spiritual and communal act. It wasn't just about sending individual. No? It was about the church affirming and sending with prayer and blessing. 1 Timothy chapter 4, verse 14. No? Tinakil ito ni Paul, pinag-usapan nila ito, yung act of commissioning as essential part of their ministry. Now, titignan ho natin yung kwento ng church as being part of sending. No? While the church, or some of the church members are called to stay. Si Adoniram Judson ay isang unang misyonero
Amerikanong misyonero na ipinadala sa Burma, na ngayon ay modern-day Myanmar. At ang kwento niya, isang magandang halimbawa sa pagsunod sa tawag ng Diyos, kasabay ang suporta at panalangin ng kanyang simbahan. Ang unang bahagi ng 1800s, si Adoniram Judson ay tinawag ng Diyos na dalhin ang ebanghelyo sa Burma. Pero bago siya makaalis, marami siyang kinaharap na pagsalungat mula sa kanyang pamilya, mga kapatid, at even ng kanyang sariling magulang ay hindi pabor sa kanyang desisyon na umalis sa Amerika at maglaan ng kanyang buhay sa lugar ng Burma. Mapaganib ang misyon na tinahak ni Adoniram Judson. Ngunit, buo ang kanyang loob at sigurado siya na tinawag siya ng Panginoon sa lugar na yon. Bago umalis, kinumisyon siya ng kanyang simbahan bilang misyonaryo. Pakita natin yung picture yung role ng church sa pag-send kay Adoniram Judson. Hindi siya basta-basta pinadala lang. Naglaan ang simbahan ng panahon para magdasal, mag-ayuno, at makiisa sa laman ng kalooban ng Diyos para kay Adoniram Judson. Naglayhan sila at pinadala ng simbahan ng may biyaya at panalangin. That's why, para sa mga nag-go, di ba, kailangan mayroong sending church. Kasi importante po yun. Just like yung pinakita sa ating example ng Church of Antioch. Naunawaan nilang ang mission ay hindi lang tungkol kay Adoniram. Ibig sabihin, ang mission ay hindi lang tungkol sa nag-go. Ang mission ay hindi lang tungkol sa mga humahayo at pumupunta sa ibang lugar. Kundi pati ang simbahan bilang isang katawan na sumusuporta sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Malaki ang role natin as a church para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos at pagsuporta doon sa mga humahayo. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi tumigil si Judson. Nagtagal siya sa Burma ng maraming taon. Nagsanay ng wika, hinarap ang matinding pagsubok gaya ng pagkabilanggo. Isa sa mga experiences niya, binalanggo siya, nakabitin siya, nakataas ang paan at nakatiwarik, nakabaliktad. Ganon siya binalanggo sa Burma. Sakit, personal loss dahil namatayan siya ng pamilya. Inilibing niya ang kanyang asawa at mga anak habang nandyan siya sa misyon. Pumanaw si Anne, asawa ni Adoniram sa Burma, noong October 24, 1826. Nilibing niya yung kanyang asawa si Anne. Pumanaw si Maria, kanyang anak, 1827. 1 year after na pumanaw ang kanyang asawa. Ang pangatlong anak niya ay pumanaw din 6 na buwan pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Pangalawang asawa niya ay namatay habang pauwi sila ng US. See? Bangmat nakapakahirap ng kanyang misyon, inamin ni Judson na ang lakas at tibay na nagbigay sa kanya ay mula sa Diyos at mula sa panalangin at suporta ng kanyang simbahan sa Amerika. Ang kwento ni Adoniram ay isang makapangyarihang paalaala para sa bawat isa sa atin sa pagsunod sa tawag ng Panginoon. Kung ikaw ay sent o magstay at mag-support sa mga ipinapadala, kailangan po yun natin bilang isang simbahan. As we come to the end of today's message, we return to the central question. Am I called to go or am I called to stay? This is not a question with a one-size-fits-all answer. Walang simpleng formula, walang diretsong checklist na pwedeng magtukoy kung tinawag tayo ng Panginoon o walang pwedeng magtukoy kung tinawag ka ba na pumunta sa malayong lugar o manatili sa kung saan ka nang naroroon ngayon. What we see in Acts chapter 13 is a church that was deeply tuned to God's voice. The Holy Spirit spoke and they responded in obedience. And it's the same with us, mga kapatid.
God calls each of us individually, and His calling is shaped by His perfect plan for us, and His calling can be heard through our worship and communion with the Lord. Whether you are called to go or to stay, what matters most is how you respond to God's call. The call is to obey. The church in Antioch did not hesitate when they heard God's voice. They didn't overthink and they didn't debate the decision. They simply responded in faith, knowing that their part in the mission of God was to listen and to act when He is called. But paano nila nagawa ang bagay na to? Because they were worshiping, they were praying, and they were fasting. They were in tune sa Panginoon. For those of us who are called, this means being willing to step out of faith, whether it's geographical move, pupunta sa ibang lugar, no? Pupunta sa Mindanao, no? Hindi ko alam kung saang parte ng Mindanao, no? Siguro sa Davao, no? Hindi ko alam, no? Or personal change that stretches our comfort zone, no? Think of the story of William Carey and Fuller, no? Malinaw ang pagkatawag ng Panginoon kay Carey, malinaw din ang pagkatawag ng Panginoon kay Fuller. May mga tinawag na mag-go, may mga tinawag na mag-stay. But the question is, the truth of the matter is, mga kapatid, are we obeying God's call? Narinig ba natin clearly yung pagkatawag ng Panginoon? At maririnig natin yan through prayer, worshiping, and fasting. Both call are equally essential to the Great Commission. Wala pong mataas, walang mababa, no? Walang special dahil mag-go at hindi special yung call dahil mag-stay. Hindi importante yung nag-go at less important yung nag-stay. Both are important and both are essential. This brings us to the other side of the coin. For those who are called to stay, being called to stay doesn't mean that your role is less important in God's kingdom. It is important, no? Sa presensya o sa kaharian ng atin pong Panginoon. The call to stay is often involved faithful service, perseverance, and long-term commitment. It is about investing in the relationships, sharing the gospel in your daily interactions, and being witness in our local church. For those who stay, this means being faithful to the call of God and being participative to the Lord's work and not being passive. Sorry po, nabulol. In fact, many of us, the call to stay is an act of faithfulness. Like Andrew Fuller. He's not called to go, he is called to stay, but he remained faithful to that call. I also want to remind you that God's call to stay or go doesn't necessarily mean being static. Hindi kumikilos. No? May mga seasons sa buhay natin na tinawag tayong mag-go, but it doesn't mean always going lang. May mga seasons din sa buhay natin na mag-stay tayo, but it doesn't mean stay lang tayo. Minsan tinawag tayo na mag-go, but may mga season din na papatigilin tayo ng Panginoon. At may mga season ng buhay natin na akala natin dito na tayo tinawag ng Panginoon, then suddenly, the word of the Lord came sa atin and then He instruct us to go. And then we will obey dahil yun ang instruction ng ating Panginoon. Just like Paul, when he encountered the Lord in Damascus, stayed there, went to Jerusalem. John went to Tarsus, stayed there, learned, studied. Sinundo ni Barnabas, dinala sa Antioch, stayed there. And now, Paul and Barnabas were being sent to the rest of the world. Mga kapatid, ang call ng Panginoon sa atin, no? Minsan mag-go, minsan mag-stay. Minsan sa taon na to mag-go, minsan mag-stay. Minsan sa taon na to mag-stay hanggang dito lang, minsan go-go. Mga kapatid, ang gustong ituro ng Panginoon sa atin, our faithfulness and obedience
to God's call isn't about one-time decision, but about constantly being in tune with His voice throughout our lives. So different seasons ng buhay natin, different calls, sometimes going, sometimes staying. But God wants to teach us na ang call niya is a constant listening, constant na being in tune sa Kanyang salita. Remember, God's call is always for His glory. Whether He calls us to go or to stay, He is inviting you to participate in His mission on earth. You don't need to compare your calling to others, whether it's calling or staying at your home with your family. The calling to teach in your local church or calling to go to the ends of the earth, both callings are equal in value in God's kingdom, as long as we are responding in obedience to His leading. Let's end this with this thought. It's not about whether you are called to go or called to stay, but our willingness to obey and be faithful to whatever God asked for us. Parehong bahagi ng isang misyon ang dalawang calling. May tinawag na mag-go to the nations, habang may tinawag naman na manatili at suportahan ang mga humahayo. Both are vital. Both are valuable. So church, whether God has placed you to wherever He might be calling you to go or to stay, the question is, will you obey? Will you listen to His voice and take the next step of faith, whether it's staying or going? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po tayong lahat sa ating response song. Like David in his temple plans, your ways are not my ways. You don't need me to build a temple to know that you love me still. Oh, like Israel on the shore, all I see is crashing waves. Like Israel on the shore, it's through the wild you make a way. I will go where you go, I will stay where you stay. Oh, 'cause I don't wanna go if you're not going before me. I don't wanna go if you're not going before me. I don't wanna go if you're not going before me. I don't wanna go if you're not going before me. In the desert, I wanna see the land. Like Moses in the desert, I can't fully see your plans. Still your love doesn't stop when I see the land from a mountaintop. Oh, oh, oh. Like Peter on the hill, I wanna make this my place. Like Peter on the hill, before your transfigured face. I will go where you go, I will stay where you stay. Oh,
my heart. You're all I've ever needed. Anywhere you go, I wanna be there. It's written on my soul. You're all I've ever needed. Anywhere you are, I wanna be there. It's written on my heart. You're all I've ever needed. Anywhere you go, I wanna be there. It's written on my soul. You're all I've ever needed. I don't wanna go if you're not going before me. I don't wanna go if you're not going before me. I don't wanna go if you're not going before me. I don't wanna go if you're not going before me. Oh, like Jesus in the garden, you take this cup from me. Like Jesus in the garden, you don't call where you won't lead. I wanna love like you love, I wanna bleed like you bleed. Oh. Father God, forgive us for sometimes not listening to your word, Father. As human as we are, we tend to take control of the things in our lives, Father God. But Lord, help us to lay it all down sa iyo, Panginoon. Kung ano man ang ini-instruct mo sa amin, help us to follow you. Help us to obey you, Father. Continue to teach us to seek you in worship, in prayer, in fasting, taking away the distractions that hinders us to hear your voice, Father God. We are weak. Because of that, we need you. Father, bless your children as we come to your throne of grace. Humbling ourselves, Lord God, relying only to you. May we see the world as you see them. May we have the heart for the world, just like how you love them, Father God. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May He lift up His countenance upon you and give you peace. As you go forth, may His presence guide you and His strength uphold you, and His love surround you. May you walk in faith, grow in grace, and live with joy. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat at pagpalain tayo ng Panginoon.